Magandang gabi po, Mang Ben, at sa inyo din ang mga sumusubaybay sa Ben Horror TV. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Kaloy. Mahilig ako sa mga adventure, kagaya ng pagpunta sa iba't ibang probinsya, lalo na ang pag-akyat sa mga kabundukan. Kasama ang dalawa kong kaibigan na si Lando at Bong. Matagal na kami magkakaibigan simula pa nung bata pa kami. Marami-rami na rin na napuntahan namin probinsya at naakyat na bundok sa Rizal, sa Batangas at marami pang iba. Pero iba ang naranasan naming tatlo sa huling inakyat namin bundok sa isang probinsya sa South. Magmamahal na araw noon, Mang Ben, nung napagplanuhan naming tatlo napuntahan ng isang magandang kabundukan na palaging naitatampok sa isang programa sa TV tuwing linggo ng gabi. Napagkasunduan namin tatlo na Miyerkules Santo kami aalis patungo sa lugar. Kaya Lunes Santo pa lang, hinanda na namin ang kagamitan na dadalhin namin. Miyerkules Santo, ng madaling araw, bumiyahe kami patungo sa lugar, sakay ng sari-sariling motorsiklo. Ilang oras din ang tinagal ng biyahe namin bago kami nakarating sa lugar. Nakakapagod man ang mahabang biyahe, pero enjoy din naman dahil sa magagandang tanawin na nadadaanan namin. Lalo na nung nakita namin ang kagandahan ng bundok na aakyatin namin. Tunay na nakakawala ng pagod. Doon na kami namili ng pagkain, tubig na may inom, at iba pa namin pangangailangan sa pag-akyat sa bundok. Maya-maya pa, lumapit sa amin ang isang guide na taga roon din sa lugar. Tawagin na lang natin siyang Mang Leo. Sinamahan kami ni Mang Leo sa isang maliit na munisipyo para isulat doon ang aming buong impormasyon para na rin sa kaligtasan at seguridad naming tatlo. At ipinaliwanag niya rin sa amin ang rules and regulations sa pag-aakyat sa bundok. At binalaan niya rin kami tungkol sa mga elemento na gumagala sa kabundukan na maaari din naming ikapahamak pag nagambala namin. At dahil Miyerkules Santo na ng araw na yun, binilinan kami ni Mang Leo na iwasang mag-ingay, lalo na ang sigawan at malalakas na tawanan. Ilan saglit pa, tinawag na kami ni Mang Leo. Dala ang maliit na bag at isang radyo na magagamit in case of emergency. Sinimulan na namin ang pag-akyat sa bundok. At sa unang bahagi pa lang ng paglalakbay namin, nakaramdam na ako ng kakaiba na parang may sumusunod sa likuran namin. Binaliwala ko ang naramdaman ko dahil alam kong ligtas kami hanggat kasama namin si Mang Leo. Kabisado niya ang bawat sulok ng kabundukan. Pero hindi pa rin kami nagpakakampante. Naglagay ako ng pulang marka sa bawat nadadaanan namin mga puno. In case of emergency, may palatandaan kami para mabilis kami makababa sa bundok. Tuloy lang ang paglalakad namin at naramdaman ko muli na parang dumami yung sumusunod sa amin. At napansin ko din na sinasabuyan kami ng buhangin. Naramdaman na rin ang dalawa kong kasama at maging si Mang Leo nakaramdam na rin. Binilisan na namin ang paglalakad hanggang sa narating namin ang isang campsite. Doon na kami na nanghalian at habang nagpapahinga, nakarinig kami ng mga sitsit at may hinang hagik-gikan sa iba't ibang parte ng paligid. Nakaramdam na rin kami ng kaba. Ngunit nagsalita si Mang Leo na wag na lang daw namin pansinin kung ano man ang naririnig namin. Umalis na kami kaagad sa campsite at itinuloy na ang paglalakbay. Mga ilang oras pang paglalakad at sa wakas, narating na namin ang tuktok ng bundok. Namangha kami sa ganda ng kapaligiran at natatanaw din namin sa taas ang ibang pook ng lalawigan. At habang nag-i-enjoy kaming tatlo, napansin ko si Mang Leo
na may kausap sa radyo niya. At nung natapos ang pag-uusap, lumapit sa amin si Mang Leo. Nagpaalam siya sa amin na bababa siya ng bahagya ng bundok para tumulong sa paghahanap sa isang nawawalang turista. Pero bago siya umalis, pinagbilinan niya kami na kahit anong mangyari, huwag kaming aalis sa kinalalagyan namin hanggat hindi pa siya bumabalik. Sinunod naman namin ang bili ni Mang Leo. In-enjoy na lang namin at sinulit ang mga oras na naroon kami sa taas ng bundok. At maya-maya pa, napatingin ako sa relo ko. 4:00 na ng hapon. Ngunit wala pa rin si Mang Leo. Kaya ilang minuto pa kami naghintay. Pero hindi pa rin dumating si Mang Leo. Napagkasunduan namin tatlo na bumaba na ng bundok hanggat may natitira pang liwanag. Kaya mabilis namin sinundan ng mga marka. Pero ang ipinagtataka namin, parang paikot-ikot lang kami sa isang lugar. Hanggang sa inabot na kami ng dilim, hindi na namin natunto ng tamang daan. At ang suspecha ko, napaglalaroan kami ng mga engkanto. Inalabas ko ang dala kong flashlight para na sa ganun, masundan namin ang mga marka sa puno kahit madilim na ang paligid. At habang naglalakad kami, nakapansin ako ng 2 maliit na liwanag na animoy mata ng maliit na bata. Dahan-dahan naming nilapitan ang 2 maliit na liwanag at nung akma kong itututok ang hawak kong flashlight, nagulat kami nang bigla itong dumami. Mabilis kaming napatakbo sa takot at ang hindi namin napansin, maling direksyon na pala ang tinatahak namin. Napahinto kami nung nakarating kami sa masukal na parte ng bundok. Tuluyan na kaming naligaw ng mga oras na yun. Kaya nagpahinga muna kami sa ilalim ng isang puno. Naisip namin gumawa ng bonfire. Baka sakali na may makapansin sa amin. Ilang oras din kami nanatili sa masukal na lugar na yun. Hanggang sa nakapansin kami ng isang liwanag sa di kalayuan. Sinundan namin ang liwanag hanggang sa napadpad kami sa isang masukal na kakahuyan. At sa gitna ng kakahuyan na yun, nakarinig kami ng malakas na tunog ng tambol at trompeta na parang may nagaganap na piyesta. Sinundan namin ang tunog hanggang sa narating namin ang isang malaginintuang mansyon. Namangha kami sa nakita namin dahil hindi namin nakalain na meron palang ganong kagandang mansyon sa gitna ng masukal na kabundukan. Lumapit kami sa pinto ng mansyon at agad kaming pinagbuksan. Napansin namin na iba ang wangis ng mga nakatira sa mansyon. Mapuputi ang kanilang balat at animoy nababalutan ng mga ginto ang kanilang kasuotan. Pinaupo kami sa magarang hapagkainan at pinaghain ng masasarap na pagkain. Nagkatinginan kaming tatlo at sabay-sabay namin na naisip na nasa mundo kami ng mga engkanto. Biglang sumagli sa isip ko ang paniniwala ng mga matatanda na kapag kumain ka daw sa hapagkainan ng mga engkanto, hindi ka na makakabalik kailanman. Ituturing ka na nilang alipin sa mundo nila. Gutom na gutom man kami ng mga oras na yun, pero hindi kami kumain ng kahit na anong pagkain sa hapagkainan. At ilang saglit pa, para kaming pinitik at hindi na namin alam ang sumunod pang nangyari. Nagising na lang kami sa gitna ng kakahuyan at parang panag-inip lang ang lahat. Maya-maya pa, narinig namin ang sigaw ni Mang Leo, kaya mabilis na kaming tumayo at sumigaw din para mapansin kami. Maliwanag na nung bumaba kami sa bundok kasama si Mang Leo. At habang naglalakad, naikwento ko kay Mang Leo ang nangyari sa amin tatlo. Nagulat si Mang Leo sa narinig at binanggit niya rin sa amin na maging siya ay nakarating na rin sa magarang mansyon ng mga engkanto.
Hindi namin makakalimutan na magkakaibigan ang nangyari sa amin, Mang Ben. At magpasa hanggang ngayon, napagkukwentuhan pa rin namin tatlo ang pangyayari na yun.